Ngayon, nandito na tayo sa International Criminal Court kung saan ngayon ipapasa kung ano yung magiging resulta para sa apela ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 8 ngayon dito sa The Hague. I think alas 3 ngayon dyan sa Pilipinas. Wala pa masyadong tao ngayon pero makikita natin na nandito na yung ibang nating kasamahan sa media, nakaantabay kasi alas 8:30 pwede nang pumasok sa media room para makapag-cover dito sa hearing na ito. So, ang sinasabi ng prosekusyon pa rin na illegal nga yung kuha kay Duterte at yung pagkapiit niya dito sa Scheveningen prison. Pero giit naman din ng mga panig ng mga biktima na kailangan siyang manatili dito sa The Hague at yung pagkakakulong niya dito. So, ngayon, ang interim release ay ibibigay ang kanilang hatol mamayang alas 10:30 ng umaga dito sa The Hague, sa ICC. Alas 5:30 naman yan ng hapon sa Pilipinas. Ang interim release para yung pwede yung mailihalan tulad sa bail o piyansa sa Pilipinas, no? Para sa mga non-capital offense, pero iba naman ang kondisyon ng interim release para sa ICC. Dahil sa interim release, kailangan may mga grounds o conditions na kailangang ma-meet para ma-grant ito. So, una na dito, yung dapat ba ay hindi flight risk ang dating Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi dapat ito makagambala dun sa mga susunod na proceeding o mga trial at patuloy na makikipag-participate o makikipag-cooperate ang nasasakdal sa mga susunod na hearing. At pangatlo ay hindi rin dapat magkaroon ng anumang jeopardy dun sa mga witness o kaya dun sa mga ebidensya at gayon din na hindi dapat din maitutuloy kung anuman yung mga krimen na nasasakdal o nakapatong o nakaakusa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, syempre, medyo maulan ngayon sa The Hague. I think it's around 10 degrees, pero I think mamaya inaasahan natin na yung mga gustong dumalo sa public hearing ay tuluyan din silang maghihintay dito o may mga barikada na nga actually dito sa labas ng ICC sa The Hague. Inaasahan din nila na magkakaroon ng crowd din dito sa dalawang panig ng kampo, panig ng mga pro-Duterte, mga taga-suporta at panig din ng mga kumbaga ng mga ng biktima o yung mga nagsasabing dapat manatiling nasa piitan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sa appeals chamber, hindi na natin makikita yung dating mga nasa hearing na yung mga nasa pre-trial chamber, pero iba naman na mga hurado yung mga haharap ngayon sa appeals chamber. Yun na muna sa ngayon at mabalik ako mamaya para sa iba pang balita. Ako si Sofia Balod.